Good day. The cases of ADHD is higher than we expected this year. So, we interviewed some people around our nation to talk about how ADHD affects to our society. Okay, Jairus, anong kaganapan dyan? Hi guys, I am Jairus Jebnabaran. I am with Jordan Sibal. and I will go to interview him today. Paano nakakaapekto ang ADHD sa pang-araw-araw? Nakaka-apekto ang ADHD sa pang-araw-araw. Lalo na sa academics, no? Nakaka-apekto ito by having a hard time focusing sa lecturing. And also, kapag nag-review ka sa exam, for the exam, nakaka-apekt yun. Kasi you're easily distracted by other things that surrounded you. Thank you. Hi, good morning. Today, I am interviewing Sir Mar. So, Sir Marl, I have question po sa inyo. Yes. So, kung may estudyante po kayong may ADHD, ano po ang inyong gagawin? So, maraming salamat sa iyong katanungan. Pero unang-una bilang isang teacher, kung meron tayong ganong case ng estudyante sa loob ng ating classroom, pinakamagandang gawin natin dyan, i-treat natin sila the way kung paano natin tinitreat ang isang normal na tao. So, bakit po, sir? Kasi unang-una, pag tinit mo siya na trato na siya ay hindi kasali sa grupo, so mag-iiba, lalong matitrigger yung kanyang behavior na gumawa ng hindi dapat sa loob ng klase. Pero pag pinaramdam mo sa bata na merong ganung case, na importante sa iyo bilang isang teacher. So, yun lang po. Back to studio. Salamat sa pag-interview. Okay. And to those who do not have ADHD, please listen carefully. Ang kailangan ng may ADHD ay pag-unawa, hindi panghuhusga, pakikinig, hindi paglala. At magbabalik ang newscast.